Ayan, isang magandang umaga, tanghali, gabi po, mga kapatid at makapanalig natin kay Kristo. Ngayon po, no, mga kapatid, ay araw po ng Martes, pangatlong linggo ng Lent po, my dear brothers and sisters. Kaya atin po naman pong bigyan po nating nilay ang ebanghelyo po ngayon mga kapatid. Nakasulat po yan sa Mateo 18, chapter 18, verse 21 hanggang sa 35. Pero bago yan kapatid, syempre, no? Bago po tayo magsimula ng ating programa, hingin po natin agad-agad ang patnubay at gabay ng ating Panginoong Diyos. In the name of the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, a world without end. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commit me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. And to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Ayan po, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi naman po mga kapatid at mga panalig natin kay Kristo. Thank you so much po again dahil ngayon po, my dear brothers and sisters, makakasama niyo naman po ako sa pagbibigay nilay sa Ebanghelyo ngayong araw. Again po, no? Ako po pala si Brother Aljan Bagatnan o Mr. 721 Catholic. At kung meron po kayong mga katanungan mga kapatid, click nyo lang po yung link na nandyan sa description natin. At live po tayo lagi sa punto por punto. Doctrinal exposition, meron pong topic at saka tanungan doon. Minsan po wala po tayo doon kasi may mga ginagawa naman po tayo, may trabaho po tayo. At baka po madalas po akong mawawala mga kapatid, no? Dahil baka matanggap po ako sa in-applyan ko pong trabaho. Kaya sana, no? Magkita-kita tayo lagi at pag-pray nyo po sana na sa ating trabaho ay tuloy-tuloy po yan mga kapatid para po maging okay naman po ang ating programa bawat araw. So, pasensya po agad mga kapatid no, kung wala po ako lagi sa punto por punto kasi ayan po, kailangan po nating magtrabaho. Shout out po kay Mike Castro Soriano. Ayan. Una mga kapatid no, nandito po tayo ngayon, nagkita-kita po tayo mga kapatid sa pagbibigay nilay sa Ebanghelyo ngayong araw. Ngayon po ay pangatlong linggo ng Lent, my dear brothers and sisters. Martes po, March 5, at ang Ebanghelyo po ngayon ay nakasulat po sa Mateo 18, chapter 18, verse 21 hanggang sa 35. At ito po mga kapatid ang ating mababasa. Sabi dito mga kapatid is ganito po. Chapter 18, verse 21 hanggang 35. At ito po ang ating mababasa. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Pitong beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kaniyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kaniyang asawa, mga anak, at lahat ng kaniyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa.
papo ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya ng kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakatagpo niya ang isa niyang manggagawa na may utang sa ilang daang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, "Magbayad ka ng utang mo." Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggon niya hanggang makabayad. Labis ang pagdamdam ng ibang mga tauhan ng hari nang malaman iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. "Napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka ring sanang mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. So mga kapatid, napakaganda po ng ebanghelyo ngayon na nakatuon po talaga ito sa pagpapatawad ng kasalanan, pagpapatawad sa ating kapwa, my dear brothers and sisters. Sabi po diyan mga kapatid, ikwento natin ng konti na may isang taong nagkakautang. Pumunta siya siningil siya ng kanyang utang. Wala siyang maibayad, nagmakaawa siya, at naawa ang may utang sa kanya. Pero nang siya na po, ngunit nung nakasalubong niya ang taong may utang sa kanya, hindi rin nakabayad. Humingi ito ng patawad at nagmamakaawa. Pero hindi niya ito pinagbigyan. Hindi siya naawa, kundi iya itong pinabilanggo, mga kapatid. Kaya magandang paalala po ito sa atin, my dear brothers and sisters. Bakit po? Kasi marami po sa atin ang humihingi ng tawad sa ating panalangin. Kaya meron po tayong panalangin. Kung narinig niyo po kanina ang ating panalangin, Ama namin, Our Father who art in heaven, holy be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, dahil pinatawad namin ang nagkakasala sa amin. Pero totoo nga ba kapatid na pinatawad natin ang nagkakasala sa atin? Ikaw lang ang nakakaalam niyan, my dear brothers and sisters. Ikaw lang ang nakakaalam sa iyong sarili kung napatawad mo na nga ba ang nagkakasala sa iyo. Tandaan mo kapatid, sa bawat panalangin mo na ng Our Father, ng Lord Prayer, binabanggit mo doon na pinatawad namin ang nagkakasala sa amin. Pero ang tanong, pinatawad mo nga ba ang nagkakasala sa iyo, mga kapatid? Napakaganda itong paalala sa atin, mga kapatid. Hindi lang ito sa pagpapatawad. Pwede po natin itong ipasok sa ating pamilya, ang ebanghelyo ngayon. Hindi lingid sa ating kalaman na ang lahat ng magkakapatid ay minsan ay nagtatalo, nag-aaway, nagkakasagutan, nagtatampuhan. Pero laging magpapagitna ang ama at ina. Para ano? Para maibsan ang galit ng magkakapatid na iyon.
Pero minsan sinasabi natin na okay lang ako, siya ang may kasalanan. Okay lang ako, siya ang may kasalanan. Pero ang totoo kapatid, parehas kayong may kasalanan. Hindi mo inamin ang sariling kasalanan mo sa iyong sarili. Hindi lang ito pagpapatawad sa iyong kapwa ang basihan sa ebanghelyo ngayon, kapatid. Basihan din ito sa pagpapatawad ng iyong sarili. Bakit? Dahil ang kasalanan, kapatid, may kasalanan din ang iyong sarili sa iyong sarili. Opo, may kasalanan din ang iyong sarili sa iyong sarili. Kapag nagsisinungaling ka sa iyong sarili, kapatid, kasalanan mo rin yun. At patawarin mo rin ang iyong sarili para makabuo ka ulit ng napakagandang ehemplo sa iyong kapwa. Patawarin mo iyong sarili at huwag nang magkakasala muli. Kung ikaw ay galit sa iyong sarili, kapatid, patawarin mo ang iyong sarili. Huwag mong itutok ang kasalanan sa iyong sarili. Kung ikaw ay nagkakasala dati, ngayon, patawarin mo ang sarili mo at magbuo ng bagong ikaw. Walang perpekto sa mundo, kapatid. Kahit na yung galit na galit ka ngayon sa iyong kapwa dahil sa utang, dahil sa sama ng loob. Nagalit ka sa iyong asawa dahil nagtaksil ito. Pero kailangan natin itong patawarin. Kailangan natin itong bigyan ng pag-asa, kapatid. Dahil ang lahat naman po ay kayang magbago, my dear brothers and sisters. Kung naalala nyo nung nakaraan ang ebanghelyo nung linggo, no? Napakaganda ng ebanghelyo nung linggo. Bakit? Galit ang ating Panginoon. Nagalit siya dahil dun sa mga nagsusugal dun sa kanyang templo. Dahil sa mga nagsusugal dun sa kanyang templo, galit na galit ang ating Panginoon. Pero nandun ang pagmamahal. Sana ganun din po ang gawin natin sa ating mga kapatid. Sa iyong kaibigan, sa iyong magulang, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong ama't ina. Kung meron siyang mga bagay na hindi pinagaloob sa iyo, my dear brothers and sisters, pagbigyan mo ito ng halaga. Patawarin mo ang mga nagkakasala sa iyo. Dahil napakaganda ng hagupit ng ebanghelyo sa bawat araw. Kaya sana, kapatid, bilang paalala, huwag po nating kalimutan, basahin, alamin ang ebanghelyo na yun po ang mag-guide sa atin papunta po doon sa mga bagay, sa mga hakbang natin. So, pasensya na po, mga kapatid, at nawa ako rin inyong mapatawad. Dahil sa minsan, hindi po tayo nakakapag-live. Pero ngayon, okay po. At kahit ilang oras po ang tulog natin, tuloy po tayo dahil nandito po tayo. Pagkatapos po neto, balik po siguro ako sa tulog o kung ano-ano man po yung gagawin natin. Again, tandaan niyo po, kapatid, isang paalala. Napakagandang paalala ang ebanghelyo ngayon, kapatid. Dahil nagtanong itong si Pedro kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, ilang beses po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Tandaan mo Tandaan mo to, kapatid. Flash natin sa screen para makita. Sabi dyan, lumapit si Pedro kay Jesus. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Kaya kung ikaw dyan, kapatid, ay may nagkakasala sa iyo, kung ikaw ay may sama ng loob sa isang tao na paulit-ulit kang niloko, kapatid, ang sagot ng Panginoon,
sa susunod na bersikulo ganito. Sumagot si Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 7 ulit na 7. Infinity po. Walang katapusang pagpapatawad. Infinite. No? Walang katapusang pagpapatawad po ang gagawin natin. Mother, brothers, and sisters. Kaya kung ikaw ay nasaktan, ikaw ay nilait, ikaw ay nilipusta, no? Patawarin mo ito. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Huwag kang magtanim ng galit sa iyong kapwa. Dahil sabi ng Panginoon, hindi ko sinabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. At sa huling ebanghelyo, kapatid, inulit po ito ng ating Panginoon dito sa 34 hanggang sa 35. At ito po ang kasabi. At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Ano daw, kapatid? Sabi diyan? Ba't nawala? Sabi diyan, kapatid, ito. Sabi dito, kapatid, is ganito, no? Ba't nawala yung Bible ko? Balik po natin. Saglit lang po, mga kapatid. Ayan, wala na siya. Ayan, sabi dito, kapatid, no? Sa huling talata ng Ebanghelyo ngayon. Ang Mateo 18, chapter 35, sabi po dito, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Buong puso, kapatid. Buong puso. Ibig sabihin, patatawarin natin ang ating mga nagkakasala sa atin nang walang pag-alinlangan. No? Kasi minsan, nagsasabi lang tayo na pinapatawad ko na siya. Pero yung sama ng loob, yung hinanakit, naandyan pa rin. Naandyan pa rin. Sabi, pinapatawad ko na yun. Pero humanda lang sa akin pag nagkita kami muli. Hindi yun pagpapatawad, kapatid. Hindi yun pagpapatawad. Marami tayong naririnig na ganyan na nagsasabi na pinapatawad ko na siya, kapatid. Pero humanda lang siya pag nakita ko siya, papatayin ko yan. So, hindi mo yun pinatawad ng buong puso. Sabi po ng Diyos, patawarin mo ng buong puso. Subukan po nga natin, ibalik ang screen natin doon sa ano natin. Subukan po natin, mga kapatid. Dahil napakaganda ng ebanghelyo ngayon. Napakaganda talaga, kapatid. Ayan. Sabi dyan, Ari, no? Ulitin natin na konti, ah. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid, buong puso ang inyong mga kapatid, so ipapabilanggo tayo ng Amang nasa langit. Ano ba yung ginawa ng isang tao na pinatawad ng Ama, pero hindi siya nagpatawad? Ito po, balikan natin ang ebanghelyo mula sa 30. Sabi dito, ngunit hindi siya pumayag, sa halip, ito'y pinabilanggo. Balikan po natin sa 21, sa 29. Sabi po dito, kapatid, ganito. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. So hindi po ito yung literal, no? Bigyan po natin ito ng hulugan sa ating sarili. Hindi lang po ito utang. Hindi lang po ito utang. Ito po ay kasalanan na humihingi ng patawad. Isang kapatid, isang kamag-anak, isang tao na humihingi sa iyo ng tawad.
Hindi lang ito kapatid basta-basta utang. Kundi pagpapatawad po ito kapatid. Lumuhod ito at nagmakaawa, nabigyan pa ng panahon para mabayaran ka. Pero anong ginawa niya? Ito ang ginawa niya kapatid. Ito ang ginawa niya sa 30. Sabi dito, ngunit hindi siya pumayag, sa halip, ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Ito yung nangyayari sa atin kapatid. Hindi tayo marunong magbigay ng kahit kakaunting bagay, ng kahit kakaunting pagbaba ng pride natin. Kasi sa tingin natin, pag tayo ay walang kasalanan, aminado ka man o sa hindi, ikaw ay hindi nagbababa ng iyong pride. Pero tandaan mo kapatid, yung pride na sabon, pag bumula yan, maya-maya, wala na yan. Pati ikaw, wala na rin. No? Ibaba natin, hindi siya nagbaba ng kanyang pride kapatid. No? Napakaganda ng ebanghelyo kung palaliman natin ito. Ngunit, hindi siya pumayag, sa halip ito ay ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Anong kasunod na bersikulo? Sa 31, sabi dito, labis na nagdaramdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Napakasama. Ano sabi ng hari? Ito ay nagbabase kapatid sa ama. Ano sabi ng hari? Napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Tayo ay humingi ng tawad sa ama natin. Tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos at pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. Ito, ulitin natin ha. Pinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Sabi niya, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Sa panalangin natin na Our Father, nandun ang paghingi natin ng patawad. Kadalasan nga sa atin, pag nanalangin, hindi humihingi ng tawad sa Diyos, kundi direkta po ito hingi. Tama ba? No? Humingi tayo, minsan, mindado tayo, minsan bago tayo matulog mga kapatid, nanalangin tayo. No? Anong panalangin natin? Panginoong Diyos, protektahan mo kami sa gabing ito. Panginoong Diyos, protektahan mo ang aming pamilya. Panginoong Diyos, sana pagkagising namin ay maganda ang trabaho namin. Sa Panginoong Diyos, sana bigyan mo pa kami ng buhay bukas. Panginoong Diyos, nang sana maging bless ang bukas na maging maganda ang trabaho. Pero nakalimutan natin sa ating panalangin na humingi ng tawad sa Diyos. Demanding kasi tayo. Totoo yun. Totoo yun. Napaka-demanding natin, my dear brothers and sisters. Sobrang demanding natin sa panalangin. Pero hindi natin naalala ang mga kasalanan natin. Grabe, napaka-demanding natin sa mga panalangin. Pero hindi man lang natin naalala na may kasalanan tayong nagawa sa Diyos at hindi natin ito hiningan ng tawad. Dito, pinatawad ng Diyos, pinatawad ng hari ang nagkakautang sa kanya. Pero, anong kasunod na bersikulo? Sa 33, Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka ring kasanang mahabag sa kapwa mo? So, ibig sabihin niya kapatid, no? Bigyan natin ng pagninilay muli. Ano bang nangyayari dito? 18 to 33 tayo. Ibig sabihin kapatid, naawa ang Diyos sa atin. Naawa ang Diyos sa iyo. Grabe. Napakamaawain ng Diyos. Naawa ang Diyos sa iyo kapatid. Pero ikaw, hindi ka naawa. No? Ano ba nangyari dito? Wait lang kapatid. Ibabalik natin. 18.
32. Okay, nasaan na ang aking Bible? Sabi sa 33 kapatid, ipagpatuloy natin ito, no? Sabi sa 33 dito kapatid is ganito. Ha? Sabi dito sa 33, naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka ring mahabag sa iyong kapwa? So ibig sabihin nito kapatid, pinatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Pinatawad tayo ng ating Diyos dahil sa awa niya sa atin. Pero ang tanong, sabi niya, dapat mahabag din tayo sa ating kapwa. Mahabag din tayo, maawa din tayo sa ating kapwa. Patawarin din natin ang ating kapwa. Pero, dahil hindi niya pinatawad, dahil hindi siya naawa sa kanyang kapwa, dahil hindi niya pinatawad ang kanyang kapwa, anong nangyari? Anong ginawa ng Panginoon Diyos? Sabi dito sa 34, at sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Didisiplinahin tayo kapatid. Didisiplinahin tayo ng Diyos, my dear brothers and sisters. Kaya kung ikaw man ay merong mga tao sa iyo na humingi ng tawad, patawarin mo ito. Dahil kung ikaw ay hihingi ng patawad sa Diyos, patatawarin ka rin ng Diyos, kapatid. Napakaganda ng ebanghelyo ngayon, mga kapatid. At humingi tayo ng tawad sa Diyos. Pumunta tayo sa pari. Kumpisal po tayo. Yan po ay isa sa pinopromote natin. Kasama po natin si Reverend Father Darwin Gitgiano, Father Tomas Dilicana, na ang lahat ng tao ay huwag matakot magkumpisal. Dahil dyan po natin na ipapakita na tayo po ay nagsusurrender sa Panginoong Diyos. At tandaan nyo kapatid, kung sino man ang humihingi ng tawad ay papatawarin ng Diyos. Ayan. Manawa po nakatulong ang pagninilay natin ngayong araw, my dear brothers and sisters. Thank you so much sa walang humpay na pagsuporta sa atin, my dear brothers and sisters, dahil paulit-ulit po tayong lumalaki ang mga viewers sa ating Facebook page. No? Paki-share po siya na nito. Sa mga bago po dyan, paki-follow po ng ating Facebook page. No? Sana makasama niyo po ako dito lagi. At please, no, sana matanggap pa po tayo sa trabaho na in-applyan po natin. Shout out po tayo mga kapatid. No? Unahin po natin dito ang unang nag-comment, kapatid. No? Kay May Castro Soriano. Blessed day, bro Aljan. Milagros Barito Magno. Good morning, brother Aljan. I hope you sleep well. Have a good rest. Ayan. Okay lang po. Kahit kaunti yung tulog natin. Walang problema po yan. Good morning, brother Aljan. Galing po yan kay Cayetano Belantes. Florence Sandigan Iligan. Good morning, brother Aljan. At sa lahat ng mga kapanalig. Ayan. Good morning sa iyo, kapatid. At ayun, si Karil. And thank you so much, Karil. Jane P. Porbon. Infinite. Yes, infinite. Papatawad tayo ng infinite. Walang katapusan. Walang hanggan. Okay lang yan. Lahat ay nakikita po ng Panginoon. Yes. Lahat naman po ay nakikita ng Panginoon. Merna Mengueto Galos. Good morning, brother Aljan. God bless you. Thank you so much. God bless you din sa iyo, kapatid. Sa lahat ng manonood ngayon. Thank you so much. Please, pakishare po sana nito. Kay Jocelyn Fernandez. Good morning, bro Aljan. At sa lahat na nag-good. Ayan. Thank you so much, Sister Jocelyn. Ano yung nag-good? Ayan. Thank you so much. Back to sleep after this reflection. Okay, you need it. Ayan, subukan po natin kung makakatulog po tayo. Pero bala ko po sa kasing maggagawin ko pa yung magagawa ako ng garden dito sa likod. Kaya di ko pa alam kung makakatulog tayo ngayon. Pero ang importante po, kaya ng katawan. Sa lahat po pala na hindi nakasubscribe sa ating channel, Mr. 721 Catholic po, please pakisearch po sa ating YouTube channel, Mr. 721 Catholic. Pakisubscribe po. Sa mga gusto po mag-avail ng merchandise, Mr. Curious Merchandise,
Mr. 721 Catholic Merchandise. Please, direct nyo lang po, PM nyo lang po si Brother Denz Oberio o di kaya po si Brother Jubel Arabit. Lahat po ng makikitain natin sa merchandise na yun, mga kapatid, mapupunta po yan doon sa Kalinog, sa pinapatayo po nating retreat house doon sa Kalinog, my dear brothers and sisters. At kung nais nyo po akong suportahan sa ating programa, pwede po kayong makasense ng stars. At pakishare po nito, my dear brothers. Panalangin po, mga kapatid, maganda po lagi ang ating pangatawan at isipan, no? At dahil po sa mga pagsubok sa buhay, hindi po natin maiwasan na magkaroon ng mga pagsubok sa buhay, magkaroon, no, ng mga suliranin sa bawat araw. So, ika nga po ni Father Darwin Gitgano, my dear brothers and sisters. Ay sige, ipapromote po natin, no? Bukas po pala, mga kapatid, meron po tayong raffle, no? Meron po tayong raffle. Yun po yung t-shirt nung damit, yung merchandise ni Mr. Curious Catholic. May raffle po tayo bukas. 2 t-shirt po ipaparaffle natin bukas. Mr. Curious Merchandise po. Kaya please, pakishare po na ito. At bukas na after reflection, kita-kits po tayo, mga kapatid. At sabi po ni Reverend Father Darwin Gitgano, mga kapatid, na umpisan po natin sa panalangin ng ating programa at tapusin po natin ito sa panalangin. In the Father, and to the Son, to the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend in our hour of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God retrieve him. We humbled pray, and you, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan, and with him all the evil spirit who wandered through the world seeking the ruin of souls. Amen. And to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Again, kita-kits po tayo, my dear brothers and sisters in Christ. At mamaya po, kapatid, no? Subukan po natin mag-live po tayo ng Hiligay Noon na rosary, no? Mag-rosary po tayo sa ating sariling lengguwahe, mga kapatid. Kaya please share po natin ito. Kita-kits po tayo mamaya sa ating rosary. Mamaya-maya lang po ng konti, no? Ating rosary na Hiligay Noon version. Thank you so much and God bless us all. Again, this is Mr. 721 Catholic po, ang inyong lingkod at kapanalig. God bless us all.